Napahiya ang PBA dahil sa panawagan nga ni Dickie Bachmann na pataasan daw ang salary cap nila, which is kaya nga na headline ang PBA sa lahat ng liga sa Asia at doon nila napagtanto na kaya pala umaalis ang mga players nila dahil sobrang baba magpasahod. Para sa kaalaman ng lahat, si Dickie Bachmann na nooy Alaska Governor, ngayon isa ng Philippine Sports Commission Chairman after ni Noli Yala. Kaya malakas din ang loob ni Sir Bachmann na i-paging ang PBA Commissioner na kung sana pataasin ang sweldo ng mga players. Bukod pa riyan, kinomplement din ni Bachmann na so far, Japan B-League daw ang Asian League na may pinakagalante o pinakamalaki magbayad sa mga players na siyang dapat daw nagayahin din ng PBA kasi ito na raw ang standard na pasahod sa mga players at dapat daw kahit minimum lang ang pasahod, reasonable pa rin ang presyo. Nagkomento naman ng isang Korean insider tungkol sa bagay na to at sinabi niya, hindi daw B-League ang may pinakamalaking magpasahod sa lahat. In fact, in-upload din niya ang isang table na kung saan ay may comparison sa mga Asian leagues at mabuti na lang hindi sinama ang PBA. Base sa comparison na yon, mukhang tama nga naman si Dickie Bachmann kasi ang B-League umabot ang sahod ng up to $1.5 million ang 8 months time frame. So far, ang CBA nga ang may pinakamalaking price range na umabot ng $2.5 million. Ang PBA pala, kumusta? Well, to be fair naman din sa PBA, daungan niya ng mga locals na magagaling at average players. Yung mga players na magagaling na gusto ng malaking pera, pumupunta sa ibang bansa. Paano naman yung ibang players na hindi pang star quality? Diyan pumapasok yung advantage ng PBA para sa ibang locals. Biyaya na ang at least mapabilang man lang sa isang PBA team kasi may trabaho, may sahod. Kahit di gaano kalaki, pero mabuti na meron kesa wala. Parang ganun. Yun nga lang, sila-sila lang natitira sa PBA kasi nga halos umaalis na lahat. Especially ngayon na matindi ang galawan ng ibang Asian leagues. Kung sa sahod, oo, malaki talaga ang pagkakaiba. Bigla kasi naisip ng ibang Asian leagues na ang basketball, pera-pera na lang ngayon. At ang ibang players, ibang-iba na. Kasi practical na masyado. Kung saan may malaking pera, dun sila. Pero alam nyo ba na ayon sa isang PBA player na naging source ng spin, may iba din daw dyan sa PBA na umabot ng up to 15 million pesos ang kontrata sa isang mother team sa loob lamang ng isang taon. Normally, sa isang veteranong player yung 15 million pesos na kontrata, good for 3 years na yan. Pero sa player na yon, pang isang taon lang. So kung ang mysterious player na to nakakatanggap ng 15 million sa isang taon, ibig sabihin yung max deal niya pumapalo sa 45 million lang naman. Hindi pa kasama dyan ang mga bonuses at perks tuwing nakakuha siya ng PBA MVP, BPC Award at Finals MVP. Di hamak. Mas malaki nga ito kumpara sa KBL at Japan. Yun nga lang, hindi lahat ng players ganito sa PBA. Parang si mysterious player nga lang nakakuha ng ganyan sa buong PBA history at franchise. Sa PBA, sinusunod nila ang 450,000 na salary cap sa bawat veteranong manlalaro. Pero alam nyo rin ba na hindi naman ganyan kababa ang salary cap noon? Sa panahon ni Alvin Patrimonio, umabot nga raw yan ng 500,000 per month. Pero nung iba na ang commissioner at nagre-reklamo ibang PBA governors, binabaan din ito eventually. Hindi din lahat ng PBA teams nagpapatupad ng standard fee. Yung iba hanggang 380,000 lang para sa veteran players, habang 250 naman yung ibang rookies at sophomores. Kung ikaw ang player na ang hanap ay playing time, pwede ka dito sa PBA. Pero kung kagaya ka ni na KQ, Carl Tamayo, Mike Phillips, hindi ka pwede sa Pinas, lalo pat sobrang physical maglaro ng mga players dito. May isang player din na naglalaro na ngayon sa Overseas League at ang sabi sobrang risky daw maglaro sa PBA dahil mapipilayan ka pa, ang baba pa magpasahod. Kumbaga hindi daw worth it at delikado pa. Dagdag din ni Bachmann na kapag malaki ang salary cap, posibleng hindi na raw umalis ang mga talents na dapat sa Pinas manatili at magamit sa national team. Sa buong mundo, PBA na lang din ang naiiwan sa salary cap at alam na yan ang lahat. Ngayon, halos napapagod na si Coach Team kakahanap ng mga players na pwedeng isama sa national team. Wala nang natira, ubos na sa overseas leagues. Kahit Pinoy tayo, pero alam natin sa sarili natin na tama ang sinasabi ni Dickie Bachmann. Masakit to para sa PBA pero ganun talaga. Anong masasabi niyo sa panawagan ni Bachmann sa salary cap?